Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the Ten Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. The attitude of your heart when you pray is just as important as the frequency of your prayer. Mga higala, atong iandam ang atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing diha sa pakigdugtong sa atong buhi nga Dios samtang kita magaampo, samtang kita magapadangat sa atong mga pasalamat diha kaniya dinhi lamang sa atong tulumanon. Let's pray kagayan di oro where you don't have to pray alone. Higala, kamo nakiguban na usab nining atong another episode sa Let's Pray Cagayan de Oro where you don't have to pray alone. O kini nga tulumanon gimugna alang kanimo. Wala kita gipili o ang atong handom nga kita madugtong diha sa atabangan sa atong Dios o ang atong mga pag-ampo mahimo kining mudangat diha sa trono siyang grasya uban sa atong pagpadangat sa atong mga care group, sa atong mga small group. Kaninyong tanan nga makigdugto nining kabuntagon nagtuo kita nga daghan kayo mga butang nga ato ig-alampuay sa atong kinabuhi. Ang atong mga suliran, ang atong mga gumunhap sa kinabuhi, ang atong mga kadaugan, mahimo natong ikasumbong diha sa atong higala, sa atong amahan nga langitnon nga mao si Jesucristo. Busa nintak na higala sa gihapon kauban nato si Pastor Dan Palomares alang sa atong mahimong paghisgot sa katamis o kanindot sa benepisyo sa pagampo. Pastor Dan, good morning. Mayong buntag, Pastor, no? Mayong buntag sa tuwang mga viewers. Bisan pa nga tuwang mga late viewers sa Facebook o sa tuwang streaming sa internet. Usa na usab ka mainiton nga pagtimbayaalan kaninyo nining buntag. O among isulti ninyo nga kami andam sa pagfacilitate sa pagserbisyo aron nga kita makig-istorya sa atong Dios pinaagi sa pagampo uban ang atong mga pagsumbong, uban ang ato ang mga paghangyo, apan atong dublihon, ang atong pagpasalamat, ang atong pagsugid sa atong mga kadaugan, o ang atong paghatag sa Dios sa himaya o dungog. Welcome kamo og among paabuton ang inyong mga hangyo, either pinaagi sa pagtawag o pinaagi sa mga text message. Alright, so higala, nini nga takna ang atong mga cellphone numbers dinhi sa atong studio. Naka-flash na diya sa atong mga screen o galang sa inyong kasayon. Makahimo kamo sa pagpili sa nagkadayang mga network na diya sa atong mga screen karon aron kamo maserbisyuhan. Kita din higala na himo lamang nga facilitator niining usa ka lapog, usa ka haling sa pag-ampo nga mahimong dakong kalayo dinhi sa ato sa Metro Cagayan ug kutob sa maabot sa atong signal. Busa nga kamong tanan ni higala among giagni sa pakigdugtong sa dili pa ta moadto sa atong nagkadayang buluhaton. Talitapos na usab ang ato nga semana busang pinakamaayo nga kita maanaa sa masubsob nga pag-ampo sa atong pagpadayon ni gala. Magahimo kita sa usa ka pinasahi nga pag-ampo atong iduko atong mga ulo. Dalaygon og balaan ng mga Dios nining kabuntagon. Pagkamaayon nimo alang kanami. Among ibutyag diya kanimo ang among dakong pagpasalamat. Tungod kay kami nahimong palaran. Nabat na namo ang benepisyo o Diyos
sa imong grasya nga walay puas, nga bisan kami dili takos, apan ania kami nagapahimulos sa imong pagkamaayo. Karon o Dios, gamita kini nga tulumanon. Kami karon nga imong mga alagad. So ba ni Pastor Dan? Yes, Lord. Magahimo og pasidungog sa imong ngalan. Among ubanan ang among mga televiewers, maging uban kami kanila. Aron nga kini nga takna mahimong mabulokon, malipayon, puno sa pagtuo ug kaming tanan tiunay nga madugtong diha kanimo. Salamat o Dios nga epektibo alang kanamo ang gahom sa pag-ampo nining adlaw. Kaya mo gini pasalamatan sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Amen. Alright, tigala, nining kabutagon ato sa partner sa kanunay i-welcome o pasidunggan ang atong mga sponsors, ang atong mga prayer partners, partner. Ang atong mga kaigsunan, mga kigalaan sa Central Church, Yes. Patag, Balungis, uban pang mga kaiglesiyahan diin nakig-uban o gustong makig-uban sa to ang Let's Pray Cagayan de Oro City. Panahon na ni mga kaigsunan nga inyong in-note ang ato ang mga subject for prayers, mga masakiton, mga pagpasalamat, mga hagit ug uban pang mga agendas kinabuhi di na kinahanglan sa imo ug sa ako ng mga pagampo. Alright, so atong mga kapaglaom, atong mga sponsors, Brother Eli Sundo diha sa Mambatangan. Good morning alang kanimo. O Brother Ephraim Asenas diha sa Gosa, no? Diha sa Santa Cecilia Subdivision ba na partner, no? And then ato po gitimbaya si Brother Jerry Homok diha sa Metro Cagayan nga usab nakigdugtong ug nagapaluyo nining ato nga tulumnon ang atong Odomsok Church sa Thailand, partner. Okay. No, sa dako nilang tinguha nga mahimong correspondent, Hope Channel correspondent ang ilang church, ang ilang fellowship dito sa Thailand, nga sa unsa man nila mga missionary endeavors, o unsa man nila mga kadaugan, mga prayer concerns, kanunay sila makigdugtong din sa ato sa Hope Channel South Philippines. Kauban sa pagdumala ni Pastor Pilyasar o sa mga member dito, Brother Nick and Naomi Nunez. Ato pong gigreet karon si Pastor atong amigo sa MBC bitaw nga Rimo Sa Taiwan. sa Taiwan. Oh. Okay, si Pastor Rodney. Rodney Rimo. Yes, Pastor Rimo, no? Kumusta ka din sa Taiwan? Kusog ang ministeryo niya, partner kauban sa tabang sa Ginoo dito Okay. sa Thailand. Pinagi sa media ministry gyapon. Pinagi siyang iHome Radio sa live streaming. Okay. Sa tibok kalibutan. So Pastor Rodney Rimo, you are so much welcome and maayong buntag kanimo diha sa imong dapit asan. Higala gabi o kagahapon atong gihisgutan ang mga pagampo diha sa Salmo, no? Okay. At tingali ikatulo na nato ni ka episode partner nga Dinig sa atong manahan. gihisgutan ang mga alawiton o ang mga pagampo sa Salmo. Og dili lamang kadaugan, dili lamang mga pagampo nga natubag ang atong paghisgutan, ato pang hisgutan ang lain nga side sa experience sa pagampo. Kang David gyapon. Kang David, Kang diin, Samis. diin ang aplikasyon sa atong gihisgutan na kanhing ang pagampo, dili lamang tubagon sa yes. Kung dili tubagon usahay sa wait, o tubagon sa no. Nga ang atong gilig-on na partner nga no, usahay we have that feeling nga kung no antubag wa ta tubaga Wata tubaga. So dili na siya sakto higala nga panghuna-huna. Tando man ka o wa ka tandua o gipahulat-hulat lang ka, kana tanan tubag. tubag gid siya. Na ay gitawag nga balaanong pagpahiluna ang Dios nganong ingana ang yan tubag kanimo sa kasamtangan. Ang amo lang i-challenge diri mga higala sa matag usa nga kung tubagon gani ta og no, magpasalamat gihapon ta. O kung tubagon ta og wait, magpasalamat gihapon ta sa samang kadasig sa itong magpasalamat kung gitubag ta og yes. Yes, all right. Diba? Nindot na siya. That is actually an attitude, partner. Nga sa atong gihimong introduction ganina nga while we engage in prayer, we have that attitude. Doon na kita Attitude. insakto nga attitude. Aron nga ang pag-ampo mahimo gid naton tiunay nga pakigdugtong diha sa Ginoo. Kay mingon na tag pagsabot nato nga murag no ang tubag, di na taganahan mo dool sa Ginoo kayo sa man nga
karon pag ko mo duol mangayo niya tinud-anay gini ako pagpangayo then dako man kayong No. a big no. Pero sultian to mo higala, kung ang atong mga pag-ampo kanon na yes baya ang tubag, dili na siya magbunga og mayong batasan sa atong mga kinabuhi. All right. So in trying to mold our character, God in so many instances would say no to our prayers. So we are saying, partner, that this morning when God says no, He has a purpose. it's an answer from Him. It's an answer and He has a purpose which is more noble than what we have. Yeah. So kung atong tanawon mga higala, daw na una raman ta nga yes, yes, yes perme. Pero kung naa gani mga no, amo na nang gibalik-balik o amo pong isulti sa pagkakaron, kana makaayo gihapon kana. Naagid with maayo po nga attitude sa katao, partner. Sa diha nga mag-ampo siya, iyang i-evaluate ang iyang kaugalingon o unsa man ning iyahang pagduol o pag-ampo sa Ginoo. Dili ba kanina putos bang ginagitawag nga we are sometimes wrapped with biases bitaw. Tinuod na. Bias kaayo nga Bias, opinion nga Ginoo mo ni akong gusto. personal Ginoo. intention, personal agenda, selfish motives. So mo connect, partner nga kini ba kang akong handom, ikaayo ba kani sa akong asawa? Bana sa mga silingan. kabataan, sa mga Oo. silingan. So ang pag-ampo higala atong hinumduman nga wala lang ni masintros ko galingon. No? Yes. Sama nga sa usa ka tawo nga nagampo nga mo init. Wa ka kay balo nga imong silingan nagampo po na nga mo ulan. Kay naapod siya mga tanom nga nagkinahanglan na sa ulan. So atong timbang-timbangon pero makaingon ta nga sumala sa guide nato karong buntaga. Kung dili ganito bago ng atong pag-ampo higala, usay mo ingon ta nga that is the saddest prayer. Oh, Di ba? okay. Pero- And David, the psalmist, experienced that, partner, so many times. Daghan, no. Dili lang kay si David, pero atong i-highlight ang kinabuhi ni David. Okay. Pero naapay pipila, partner. Okay. Sama ni Job, sama ni San yes. Pablo, ato na niskutan. O gani karong buntaga, muingon ko ninyo nga, bisan si Kristo, na ipag-ampo niya nga wato baga. Tinood, O, partner. matingala ta, unsa mga pag-ampo In human version, partner, maingon ta, sa panahon po ni Kristo, Sa panahon ni Kristo. na ipag-ampo niya nga wato baga. Unsa man ang pag-ampo Pag-ampo niya, ningon siya, nakahinumdum ba mo nga dito sa tanaman sa Gitsemane? Ningon si Kristo nga, Father, if possible, please let this cup pass from me. Pass from me. So ito pa nga, kiniunta nga Isaylo kupa. lang sa- Oo, isaylo lang ng kupa sa tawanan nga version, kagulanan. partner, maingon, sakit ra kayo ka klasis ka ba tayo, kamahal ko. Dili ni makaya sa tawhanon nga pagpanglantaw. Oh. Pero higala, kung nasabda na to, wala gyud gi palapas sa amahan. Wa gyud gi pasaylo ang maong kupa. Meaning, Jesus Christ had to drink that cup o kana siya nga kupa mao na ang kupa sa kapaitan ug pag-antos. Pero naay tubag niya, naay iyahang pakapin sa luyo, which is para sa tuwa, mo na siya ang pinakanindot nga portion sa tong prayer. Nag-iyon siya, but your will be done. Oh, muna ang nindot, partner. Muna din ha, no? Wala niya gi period dito. Wala. Oh, nga, Ginoo, ang yaman yung anguish nga sakit lagi kain ni. Di nilalim sa tawhanon po nga pagbati. Pero dili period, partner, apan ingon siya, amahan, imo pagbuot paghapon ang matuman. matuman. Dili ang ako. Nindot, partner, no? Nindot. Okay. Now, balik-balikan na to si David, mga higala. Mangutana ta, doon na ba yung pag-ampo ni David nga wala to baga? Okay, diri mata nagisgot sa mukaingon ta nga the saddest part, no? Pero once again, we reiterate the fact nga dili na saddest part. In other words, part of the experience of prayer. Okay. Part of our prayer life. Kung nabantayan ninyo mga higala, sa record sa first ug sa second Samuel, na din ha ang kaagi ni David, partner. Okay. Kung usa sa mga pag-ampo ni David nga gani iya pa ganing gi kung sa pagkakaroon pa iyang gipadangat sa let's pray ang iyang hangyo. Dili lamang mismo siya ang naghampo, iyang gipadangat kini sa iyang mga alagad o sa iyang mga katawhan nga iampo pod kadtong anak nila ni Bathsheba. Oh, okay, naka-anak magato sila ni Bathsheba. Oo. Sa Now, pamaagi sa pag-ipon nga dili wala gi kahimuti sa Ginoo. Oo. Okay. Now, higala, ang pag-ampo ni David, dili basta-basta. Gani, kung imong tanawon din ha ang iyahag yung kaagi, giubanan to og pagpuasa, partner. Nagpuasa sila, si David dito na sa iyang kwarto, na si gawas-gawas. Kada giingon nila nga halos nagdunga ng iyang luha, nag-abot ang iyang luha ug uban pa angay yung nga mag-abot din tungod sa iyang hilak o kaguol. Pero ang linugdangan mga higala,
namatay paghihapon ang bata. Ang bata. Ang Nilang bata. Batsiba. So, makaingon ta nga, kadto siya nga pagampo, dunay gitawag nga homiletical understanding, no? Sa ilahang mga, dunay mga magwawali nag-ingon nga, si David, mura siya gisauban sa daotang espiritu, partner. Pero, for me, no, og para kung imong tanawon ang kaagi, dili yun literally nga gisauban siya o napusis siya sa daotang espiritu kung dili naka-experience siya nining gitawag nga spiritual depression. Now, depression mga higala, kung imong lantawon din ha, grabe kay na siya nga experience sa kinabuhi nga makaingon ka nga wala na gyud paglaon. Wala na lutsanan, wala na kaadtuan, wala na solusyon ang problema. Now, if it happened to David, chances are it may happen to any of us. Precisely. Oh. Muna nga dapat mangandam ta og sa amo karon nga paghisgot-hisgot dinhi higala atong ipadayag sa atong mga viewers nga kung dunay saddest part, no, makasusubo nga bahin sa atong experience sa pagampo, sultian ta mo nga sa atong hubad-hubad niini, it would still turn out to be a blessing to all of us. Amen. All right, partner. So na tayo mga request, no? Ni ay mga alam po ay partner, bago Okay. pa lang niabot din hikanato, gikan kang 332, matod pa niya. Please pray for my exams next week. I ask that God would grant me knowledge and wisdom, good health, and presence of mind, together with my classmates, who will also be taking exams. So, saka estudyante, o sa tanan nato mga estudyante, ato silang iampo nining taknaa, ang pagkabot o edukasyon partner Sa din panahon na exam. Dili sa puno airpod. gid sa hagit. All right. Tinuod na. Gikan kang Sister Honor Lapad, no? Atong kauban din sab sa atong team sa Let's Pray. Ato pina Thanksgiving prayer, thanking God for giving my nephew named Blake Flores in Thailand another year to enjoy, and for healing him from sickness. May God continue keep him safe away from any illnesses and diseases together with his family. Thank you and good morning. Kini si Blake Flores, partner, and known to be having a serious illness sa iyang kasing-kasing. Pagkatao pa lang niya. So, niagi siya og medical care nga di basta-basta dito sa Thailand. Dako-dako ang gasto pero kalois Ginoo. Survive. Birthday niya karong adlaw. Amen. Karong adlaw Kada tapos pong panalangin. na suta sa doktor nga completely healed siya Okay. sa iyang heart problem. So dunay lain din nga text message prayer request. Good morning. Ika ni sa 7211. Please pray nga unta tabangan ko sa Ginoo nga makalakaw nako. Salamat kayo. Dili pud sayo ning nakaagi kag kalakaw na di na ka makalakaw. Yes, okay. Next request gikan sa 0424. Please pray for our two sisters, Ami Undalok and Sis Jai Jai Tan, for complete healing and total recovery from dengue fever. Thank you. All right. So nining takna higala ato himuon ang usa ka special nga pagampo alang sa ato mga niabot nga mga prayer request nining takna kauban sa atong mga care groups, sa atong mga small groups, sa atong mga prayer partners, atong iduko atong mga ulo alang sa pagampo. Dalaygon ug balaan ang mga Dios nining taknaa, amo ikaw gipasalamatan Yes, Lord. sa imong pagkadako sa among kinabuhi. Nga bisan pa man sa imong mga kaagi nining kalibutana, nahimo ikaw nga nakasinati sa mga gumunhap nining kalibutana sa imong pagministeryo kauban sa mga giila nga mga katawhan sa Biblia. Apan nining takna o Dios, dayag alang kanamo nga bisan unsay mahitabo sa among kinabuhi, agi og kasinatian kana kung kami magaampo, tubag gihapon nimo alang kanamo. Karon o Dios, ani ay mga estudyante sa nagkadaya mga tunghaan dinhi sa Metro Cagayan. Alang kanila o Dios, usa ka dakong hagit ang pagsinati sa mga examination. O sila o Dios nangandoy sa imong presensya. Nangandoy sila sa gitawag nga presence of mind,
Nangandoy sila sa maayong panglawas. Yes, Lord. Nangandoy sila, O Dios, sa usa ka malampuson nga examination sunod semana. O Dios, ikaw magapakiguban niining mga estudyante karon. Liguna ang ilang salabutan ug sila sa kanunay makatimaan sa mga butang nga ilang gitun-an aron sa panahon sa pasulit sila, O Dios, malampuson nga magasinati niini. Amo sa, O Dios, gipasalamatan ang dugay na taod-taod na nga mga gihimo nga pag-ampo alang kang Blake Flores, usa ka bata nga karong adlaw nagasaulog sa iyang adlaw na tawhan, nagsinati og hilabihan ka seryoso nga balatian sa kasing-kasing sa diha nga siya gipakataw ning kalibutan. Siya usa ka bata nilang brother and sister Flores sa Thailand. O Dios, karon among giuli kanimong pagpasalamat. Yes, Lord. Tungod kay siniabot na usab sa laing tuig sa iyang kinabuhi. Og siya nasuta nga sumala sa mga doktor, kumplito nga kaayuhan. Apan amo paghihapong padayong isang at diha kanimo, O Dios, ang iyahang padayon nga pag-amping sa iyahang panglawas aron kining maong bata magatubo nga malig-on ug daghang salamat, O Dios, sa imong pag-ayo kang Blake Flores. Kaya amo kining gipangayo sa ngalan ni Jesus manluwas. Nagapadayon kami, O Diyos, pagpakig-istorya kanimo, uban ang paghatag kanimo sa himaya ug dungog, pagdayeg, pagpasalamat, tungod kay ang imong pagka-Diyos, bisan dili namo masabtan ang tanang pamaagi, apan among gituhuan nga kung unsay imong paghimuon kini makaayo alang kanamo. Pasaylowa una ang among mga kasaypanan ug tagaig higayon nga ang among mga kaugalingon masuluban sa imong himaya ug sa imong pagkamatarong. O Diyos, among gidala ang hangyo sa usa namo ka nagapaminaw ug nagalantaw karon. Kaunta makalakaw na siya kung naa may mga kabilinggan o hinungdan nganong na hunong ang iyang paglakaw. Palihog kuhaa ka na. Ipasiguli ang mga masol sa iyang tiil, ang kabukugan tagaig kalig-on nga mobalik ang kabaskog niya kanhi alang sa paglakaw o makalakaw na siya. Among giampo ang kompleto nga kaayuhan alang kang Sister Ami Undalok o kang Sister Tan gikan sa dengue fever. O Diyos, ang maong balatian delikado apan alang kanimo walay butang imposible. Amo kining itugyan sa ngalan ni Hesus. Amen. Alright, higala, magatong unang set sa ato nga pag-ampo o sa dili pa ta mo adto sa ato nga break, higala. Atong ipahibalo ka ninyo, pasupot na ito, gaduna kita ipasupot nga interview, kauban sa ato nga producer, nining ato nga Let's Pray, ni Sister Nemfa Pitugo. Doon na siya hamubo nga pakighinabi kang Miss Sandra Seifert. Ni atong mga miaging mga simana sa diha nga mianhi sila dinhi sa ato nga buhatan sa South Philippine Union Conference. Busa human ining break, higala, atong madunggan ang pagpamatuod testimonya ni Miss Sandra Seifert kung unsa kabililhon ang pag-ampo. O sa atong panultiyon, higala, sa di pa tamato sa atong break, nagayon din, trouble and perplexity drive me to prayer, and prayer drives away perplexity and trouble. Higala, mubalik kita unya sa hunahan, human ni usa ka nindot nga pahinomdom. Stand by. Family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey.
When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime. And as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Adunay medyo higala ka kulian sa ato nga technical nga bahin tungod kay ato sulayan pagpasulod ang pagiginabi ni Sister Nympha kang Sandra Seifert. May kalabot sa pagampo apan siguro unya sa unahan we will try another attempt, no? Apan partner, padayon ta sa ato nga paghisgot kadtong kasinatian ni David, no? The saddest thing in prayer. Saddest thing in prayer, no? Okay. Na-inform na ito mga higala nga kaganina nga ilahag yung giliburan, no? Ilahag yung gihimuan og pagpuasa, pagampo, paghilak, pag-awit. Noong taong maong bata, mabuhi siya, masalbar, pero wa gid siya masalbar. Dunay saad ang Dios higala nga kung unsa iyang pagahimuon kana makaayo alang nato. Mangutana ko ninyo kung unsa may kaayuhan alang kang David nga nakuha niya sumala sa eksperyensya, isip hinungdan o resulta sa kamatayon sa maong bata. Now, higala, nakita kay isulti ba na? Ibalik lang nato niya si Sandra Seifert. Human sa okay. ato. Okay na partner. Sa higala, doon ay mga saad sa Dios, no? Salmo 34, nag-ingon dito nga kung naatay mga problema sa atong mga kasaypanan, iyan ang ilabog dito sa pinakalalom nga bahin sa dagat. Muna'y gwapo kayo nga hitabo higala. Siguro gid nga di na mo balik ha. O nga kung naatay problema, naatay sala nga nahimo, atong gihinulsulan ng atong sala. Ang saad sa Dios nag-ingon nga kanang salaa aron dili na mahinumduman pa, iyan ang ilabay. Dili lang kay diha lang ilabay sa imuhang nataran. Tungod ra. Diha lang ilabay sa likod sa imong balay. Dito siya ilabay sa pinakalalom nga bahin sa dagat. Which means nga God would intend to forget your iniquity, your sin. Kanindot. Now, kung atong balik-balikan higala, ngano nga wala gialaw sa Dios nga mabuhi ang unang anak ni David ug ni Bathsheba. Sige kaingon na sa ko ang partner kaganina. That was a son, a child of iniquity. Sala to siya, anak to siya higala, isip bunga sa tago-tago nga kalipay ug tinuyo nga pagpakasala. Because David was known to be having illicit, immoral, illicit relationship with Bathsheba. So katong unang anak nila mga higala, gialaw sa Ginoo nga mapahulay siya. Isip katumanan sa iyang saad nga kung naay sala nato nga mahimo, kuhaon sa Dios ang tanan nga remembrance. Actually, kung naatong bata, personal opinion ako, pero ako po nang pasikad sa uban ng mga komentaris. Kanunay nga makahinumdum si David sa iyang sala. Kada tan-aw niya sa bata, pastilan na mo sala. Magbalik-balik sa iyang huna-huna, mutulisok niya, muhatag sa iya og kanang kahasol nga kanang bata resulta sa iyang pagkahulog. Ang guilt feeling nagpadayon. Nagpadayon.
Pero gikuha sa Dios si Gala, gipapahulay siya, gitugutan nga mapahulay Sa siya. paagi nga namatay ang bata. Oh, isip katumanan sa gingon sa Dios nga ipakalimot gid siya. Kay ngano mga higala sa mga panahon nga makasala ta, gipasaylo na sa Dios ang atong mga sala, pero kita usahay ang dili makapasaylo sa atong kaugalingon. Yes. Muna nga gusto sa Dios nga kuhaon ang tanan nga remembrance. Ilabay dito sa ilalom mga bahin sa dagat. Kadto bugat lang to nga kasinatian kay namatay ang bata, dili buot ni David nga mamatay ang bata apan gitugutan. Okay, partner. Murag okay naman siguro atong ipasulod daw sa pagbalik. Excited po kong mamutanaw ana, partner. Okay, usa ka pakigihinabi na sa atong producer si Sandra, si kaban ni Nympha o ni Sandra Seifert. Sometime he said in his atong buhatan sa Hope Channel. Atong paminawon partner si Sandra Seifert. What is prayer for her? Good morning. So, what is prayer for you? What is prayer for me? Well, aside from Jesus, I believe that prayer is one of the best gifts that God could ever give to mankind. I really feel that it can be compared to the gift of a cell phone that you would receive, let's say, during Christmas, because a cell phone enables us to communicate with those we love, and everyone around us. And I feel that prayer is the exact medium for us to communicate with our Lord. What's good about prayer, though, in comparison to a cell phone, is that it is free, and we can use it anytime, anywhere, and we don't need good signal, if that makes sense. But essentially, prayer is so important to me in my life. My mom in particular taught me to pray at a very early age. And when I was younger, I wasn't really sure what I should pray for, so I just kind of would follow what my mom would pray about. But as I grew older, I realized that you can pray to God about anything and everything. And it started out by me always praying for things I wanted. Lord, give me this, give me that, grant me good health, etc. But as I learned to pray more and more, I also realized that yes, it's good to ask the Lord for things and to pray for things, but it's also important that we thank Him for what He's already given us, and we can thank Him through prayer, right? In short, it is what brings me closer to God. Every time I pray to Him, I also feel better after. I feel relieved, I feel blessed. There are some things you cannot discuss with anyone, not even your dog, because I tell my dog a lot, but some things you really just want to take to the Lord in prayer. That's why they have that song, right? Take it to the Lord in prayer, or that famous verse in songs. So I'm just really grateful that we have this gift of prayer and that I can utilize it anytime, anywhere to communicate with my Lord. It's also interesting how sometimes people only pray when they're in the worst situation, when they're, let's say, lying in a hospital and they're so injured, and that's when they'll start praying to the Lord. But if we realize the importance and the power of prayer early enough, it's good to pray to God every day. In fact, the Bible says we should pray without ceasing, right? So you can never really pray enough. And I'm sure the apostles and the disciples, even during Jesus' time, they prayed so much, especially Jesus. And he would go for hours in prayer. I mean, for me, I would initially think that, a few minutes is already a big deal, in praying to God. But there is no limit to prayer. So if you wanted to pray on your knees for like hours, the way Jesus did, it's okay. Okay, so given that experience you had when you were a child, how can you tell us an experience like you knew about prayer now? So you know a lot. You know what to pray. You know when to pray. Mm-hmm. So can you tell us a brief experience of how prayer has helped you, especially now in your achievements in life, of what Sure. you have reached? Yeah, and every
every day I pray. I start my day with prayer, and I make sure I end my day with prayer. In fact, sometimes I fall asleep while I'm praying because I'm just so exhausted, but I guess that's a good thing to just have remembered to pray. But yeah, when there are challenges and when there are any moments that require me to either perform at a certain level, I always make sure I pray. In fact, before this interview, I prayed, and I hope to pray also after this interview. But in anything that I would ever commit myself to, let's say in my education before exams, I would pray. After exams, I would pray as well. Or during my time as a beauty queen, you know, I just made sure that I'd pray every day, and I could somehow be a blessing to other people as well, and that's what I would pray for. And yeah, even now, as I'm part of the ministry, it requires even more prayer because we're doing God's work hands-on, you know. So as I go through all these experiences in life, I make sure to pray, and it really strengthens me. And we really ought to also pray for the will to do good, because we always, you know, if we just rely on our own personal will, we will falter. But if we ask for the will and the deeds to come from the Lord, which we should, and the guidance and the wisdom and, you know, filling of our hearts with the Holy Spirit, it really helps a lot. It's so powerful. There really is power in prayer. And one thing I also realized with prayer, because sometimes ang kulit natin, right? We want an answer right away, but I learned also patiently that God usually answers prayers in 3 ways. If you're praying for something, the answer is either yes, no, or wait, because God has His own time. And until God moves, and as long as you keep praying, you will receive the right answer from God in time. Yeah. Can you say something to our people about, we still know there are some people who doesn't know how to pray, who doesn't know what prayer is. So what can you tell to them? What is your message to them? I was quite surprised when I read in the Bible that we should actually avoid vain repetitions in prayer, because when I was younger, I used to be a Catholic, and you know, I was taught to pray the rosary and you know, just repeat certain prayers, and the more you repeat it, the better. But as I started growing up later on in life, I realized that it's all about sincerity in prayer and really talking to Jesus like He's your friend and like He's right there with you. In fact, I always wondered how Enoch walked with God, and I'm confident and sure that he did this through prayer, because, you know, even if God wasn't literally physically there with him and he couldn't see him side by side, he was with him in prayer, and it helps a lot. Like, the more you pray, the more you feel connected to the Lord as well. Can you tell us your prayer requests? Anything that you want to pray for, and we could pray for you? Yeah, can you pray for my secret prayers? Just kidding. No, but definitely do include me in your prayers. Everyone needs prayer, including me, and it would be great if you could pray for the ministry, because I've decided to proactively be part of God's ministry, especially regarding modesty in dress and our health. So when we have invitations to different churches and we share our lectures and our testimonies, you know, it also requires travel, it requires time, and the Holy Spirit to be with us. So it would be great if you could pray for our ministry, and also for a collection that I'm currently working on that is modesty in dress. So I'm actually in the process of designing my very first collection on modesty in dress, and this would be a great opportunity for our sisters in the faith and any woman out there who wants to dress more modestly to have more options at an affordable price, and that is also very helpful. So it's based on Bible instructions and the Spirit of Prophecy, the Counsel on Dress there as well by Ellen White. So yeah, please do include me for those particular prayers, and then if you could, just for more health and wisdom, guidance from the Lord to do His work.
successfully. And I'm also praying for the right partner in life. So I've slowly started to pray because I realized that you need to pray for these things too. So I've come to that point in time where I'm quite open to meeting the right man for me that is given to me by the Lord. So that is also something that I'm praying for. I'm also praying for my family and my 3 brothers, my mom, my dad, just for them to also be blessed with the Holy Spirit and for them to want to actively serve the Lord, especially my parents. My dad isn't a Seventh-day Adventist, but he knows that I'm quite active in the church, and he mentioned that he's willing to join me during one of my ministry trips, and hopefully he will be even more blessed when that day comes. And aside from my family, I also pray for my friends, and more importantly, sometimes I pray for people that I don't even know, just for anyone who is experiencing a trial right now or suffering right now, just that they could be delivered from that moment and overcome it victoriously. So we should always pray, not just for our own selves or our immediate loved ones, but also for the world itself, that more people would receive the light and get to know Jesus and His will and His plan of salvation, and that there's hope in this world, that there's hope for a better future, and that we can all really be ready to welcome Him during His second coming. So I really pray that as many of us can be saved as possible for His kingdom. Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Mao katay gala ang pakigpulong ni Miss Sandra Seifert, ang 2009 Miss Earth partner, no? Nga gipamatudan kini unsa ka tamis ang pag-ampo sa kinabuhi sa diha nga niabot dagit ang kasanag sa kini gitawag nga kahibalo sa balaang kasulatan diha kaniya. Gusto na kong i-quote ang iyahang sulti partner nga maski ang iyahang partner sa kinabuhi iyang ginaampo. Kamo mga batanon na to nga mga viewers, gahuna-huna lang mo nga moabot ra na o kanang tsansa o inunta by accident moabot ra na. Ayaw gid mo paguna-huna ana, no? Kung gusto mo nga maplastar, kung gusto mo nga inyong kinabuhi nga minyo mulungtad og magmalipayon, it should be proactive. Ini ginang iampo. Ayaw mo pag-ingon nga naaray mga laki dinha, naaray mga babae dinha. Ayaw gyud, no? Ayaw nyo ibutang sa alanganin. Tama to yung giingon nga usa na sa iyahang mga agendas kinabuhi ang pag-ampo alang siya nga maabot nga kapikas. Alright, So, nindot na actually, siya. ang iyang studio partner ng atong producer sa Let's Pray, si Miss Nemva. Wala siya magpakita sa TV ni atong panahon na kay murag kalit ka itong taping ni atong katapusan nga bahin sa Disyembre partner. Niya sila din kauban sa Team Montano. O si Miss Sandra Seifert actually partner nag-endorse actually sa usa ka nindot nga produkto partner. Nindot nga produkto. O ato nang atangan din sa Hope Channel ang mga produkto, ang mga balasahon sa Philippine Publishing House. Kung na niya na partner ang Health and Home. No? So atangan nato ng endorsement ni Miss Sandra Seifert Higala. Busang like us on Facebook Higala, no? Kung man aning episode ana kini makita nato sa Facebook o sa YouTube. Partner, padayon ta sa atong gihisgutan gamay na atong panahon pero napa. Ang kahimtang ni David partner, no, kung atong balik-balikan, makaingon ta nga disappointed siya ang ilang anak namatay,
Pero ako nag-explain kaganina nga it was a way of trying to erase from their memories, no? Both David and Bathsheba. Gituyo to sa Ginoo para nga wala na sila mahinumduman pa sa sala nga napasaylo na. But kay balo kag unsa nitabo partner. God would always have a better substitute. Yeah. Ang sunod nga anak adto mao si King Solomon. All right. So okay. makita nimo mahigala nga wata kay balo katong bataa, dili kay to bright, kay bunga guto sa ilahang tago-tago nga mga aktibidades. Dili siro kay to gwapo, wala kay to no plastar. Pero God has always a better substitute. So naa si Solomon napuslan ang iyang kinabuhi. Okay. Ang mga proverbio nga atong ginatun-an karon nga quarter sa to ang Sabbath School lesson pagkanindot kayo mga higala. And that is through the genius and Nindot tan-aon, the partner, inspiration ang of King Biblia, Solomon. ang Biblia gikan sa amahan, the psalmist, dayon disunod na po dayon ang anak po, di ba sa po ang anak sa Proverbs. So, what a legacy, no? Nga bisan miagi sa kasinatian nga salimuot, matupad na salimuot, dulom gigaayo. Apan, sa atong panahon karon nahimong benepisyo nato tungod kay ang pagbalik ni David, ang paghinulsol niya, bisan miagi sinati siya ato nga saddest part sa iyang kinabuhi. Pero human sa iyahang mga sinulat, nisulod na po ang proverbio nga dako kayong kapuslanan nato karon. Wow. So ang leksyon mga higala dili lamang in terms of how prayer is answered, kung dili makita nato nga human mapasaylo ang sala higala, doon nag-complete nga healing ang ihatag sa Dios sa matag kinabuhi. Complete healing, no? So nakalimot na siya sa nangagi, gituyo to sa Dios nga mopahuway itong bataa. But the better substitute, mayon ko nga best substitute, si Solomon naa din ha. Unya ang nakalami sa kinabuhi ni Solomon mga higala, moingon ta partner dinhi sa to ang Let's Pray program nga na ay bonus sa prayer ni King Solomon. Amen. So remember mga viewers, every prayer we have naa ginay bonus. Tingali nangayo lang ka og ingon ana nga kapikas kinabuhi no alang sa mga babae, minta nga guwapo lang kung gusto. Pakapinan pa na sa Ginoo nga bright. Og unya buutan. Mo nagingon nila partner nga bahalag gwapo basta bright. Now, in terms of King Solomon, no, with respect to King Solomon, niingon ang Dios sa iya ha, ngayo maski unsa. Kadato ba, dungganan ba, Kaalam. kadungganan. Pero ang iyang gipangayo kaalam lang. Pero sa diha nga nangayo sa kaalam, niingon ang Dios nga, sige, nangayo man kag kaalam, humble ra gyud kay ka. Kaalam pa imong gipangayo, I will also give you wealth, fame, and That's why fortune. the book of Proverbs, maila nato si Solomon nga anak sa Psalmist, sa Psalms, nga pertigid pong datuan ni Solomon. Pwerte, no? Pwerte. Higala, sultihan ta mo na isumada sa iyang kadato. Nagdawat siya og Imo nagikwenta partner? 25,000 tons. 25 tons of gold annually ang iyang revenue, no? Di basta-basta. Sa Bulawan na. Now come to think of 25 tons nga gold, partner. 25,000 kilos na siya. Kaya ang usa ka tan usa na kalibo ka kilo. Gold, ha? Gold. Na, kita karon maglisod ganitag produce og Sa lang ka gramo Bulawan nga mura lang kadako og talis posporo, no? magkaguliyang naman. So ingon na higala ang bonus sa pagampo. So try to pray sincerely. One item sa Ginoo. Basta maayo nga item, I believe ang Ginoo mo. But would you believe partner nga si David panahon sa dulom niya nga kahimtang katong bata. Katong wala gidutubag og yes ang iyang pagampo. Miagi gid siya og hilabihan nga level sa depression. Doon sa record sa Biblia na partner. Na. Kung imong tanawon mga higala, kana bitong pagampo ni David ngayon siya nga, out of the depths I have cried unto you. Sa to pa nga Nakabuwa na ginita na, no? ang literally nga murag tuwa siya sa kinahiladman ng nangayo og tabang sa Ginoo. Dili to kinahiladman literally higala nga tuwa siya sulod sa langob. Kung dili sa iya tong personal experience, sa iyang emosyon. Mental anguish. Ang iyang emosyon nga tuwa gyud kanang gitawag nila down kay ko. Down kay siya. May mga bitaw nga down kay ko karon, Brad. Ang epekto na ba na partner sa panahon nga naakaana nga gitawag nga down kay nga level or mental anguish, di po gaganahan mo kaon gid pod. Okay, mo man na siya kana bitang moingon nga sa pagdawat nako sa kong payslip daw dili ko maka-afford to smile.
mamagana ba? Kinsa may ganahan mo kaon na nga. Kana manggong ang atong pagampo higala wala gitubag og yes. Kay balo mo kinsa inyong gimahay ang atong gikasukan ng Ginoo manggod. Oh. Mo na siya. Tinuod man na siya. Dili man kay kamo lang ang nagampo nga wala tubaga og yes. Ako sa makadaghan. Unya mo tugan pug ninyo nga kung nakaagi mo sa panahon nga nasuko mo sa Ginoo, nakaagi pug ko. There were times. Oo. Okay. Now, kini magong atong relasyon sa Ginoo ato nang emphasize sa matag karon ug unya nga this is a friend to friend relationship. Now, if we could afford to say nag our friends or reprimand our friends o masukuta sa atong Tungod mga kay higala friends man. Tungod kay higala man. ang Dios mga kaigsunan mga higala makasabot pud kun ato siyang bagulbulan ato siyang mahayan but please don't do it forever. All right. Palabay lang na siya, no? Sama gunihob. Kunin mo tanawon din sa ato ang script partner. Lagi mga linya niya nga. Hob tawanan 30 niya. versikulo 20 ingon si Hob nga sa tunga-tunga sa akong mga kalisdanan, no? Nihilak ako ngadto kanimo, Ginoo. But you do not answer. Mura man ning pagmahay ni nga sa diha nga grabing kalisod nako, wag yung kam tubag ba? Uni ang imong tubag mo na akong gilauman. Wa pag yung kahing tubag. Muula gito to panahuna unta nga gikinahanglan ta. Oh, kana bitaw mo ingon ta nga where were you when I needed you most? Pero igala ay atong balik-balikan nato nga kung unsa man ang paagi sa Ginoo, makasabot ra ta nga wow, ang gihimo sa Ginoo kung iyang gitubag ang akong pagampo, that was only 50 pesos. Pero sa diha nga wa niya tubaga ang pagampo nako, ang niabot sa ko 101 pesos. Wow. Kanindot. So higala ang atong panahon dili na magyud maglangan, no? Dili Lindot na ang atong reflection partner. I hope kini nakahatag o kalipay sa atong mga viewers o ninitibok si Mana Higala usa kini kadako nga pagpamalandong sa tanang bahin sa atong kinabuhi ang Dios nagatubag. O wa naman ta igong panahon Higala. Atong basahon lang kini mga katapusan nga mga prayer request dinhi gikan kang 443. Good morning Pastor, magpaampo ko sa akong kaugalingon tungod kay sakit akong tuhod, aduna ko'y arthritis o galisod ko og lakaw taas ng katuigan. Okay, so 443 amo kang iampo nining tagnaa. Gikan kag 830. Good morning Pastor, please pray for our travel to Zamboanga del Sur for the burial of Sister Dudong Awa akaron dito. Thank you and God bless. Let's pray CDO. Okay, so atong yan po ang mga Awa family tungkol sa ilang travel karong adlaw paingon sa Zamboanga del Sur. Or doon na relation partner sa katong gipaampo ni Sister Lokop, no? O katong gipampo ni Sister Gingging Lokop. Oh, murag biyahe gyapon sa wa gyud nila utay sa Tambalan ipahulay gid sa pinagis kamatayon partner. So karon ang iyang biyahe paingon sa Zamboanga del Sur. Ato gyapon partner. Adunay hangyo gikan ni Brother Eddie Raipon. Pastor, please include in your prayers ang akong family nga wala na musimba, ang akong asawa ug mga anak, si Mimi, Edlin, Eric, Awin, Mark nga mobalik sa pagsimba. Daghang salamat. Okay, so ato ni po Brother Eddie. Gikan po sa 4840 Pastors, good morning. Magpaampo unta ko sa inyuha ingon nga dinihugan kamo sa Ginoo nga sa ako unta pag-process sa ako requirements nga okay na ang tanan. To God be the glory and God bless. Na pa day usa ka aduha pa day partner na ako dire. Gikan kang 503. Good morning Pastor, please pray for a friend Nilyama who is suffering from complicated ailment. I pray for her fast recovery. Thanks, God bless you and more power. Gikan pod kang Brother Awing Andino, ang atong kauban diri sa Hope Channel. Good morning Pastor, please include in your prayers Papa Amado Indino. Kaila ko na. Yes, he is sick and has something on his prostate gland. Ang papa ni Awing, partner. Okay. Atong yan po ng takna. Igala, atong iduko atong mga ulo. Magahimo kita sa special nga pag-ampo alang nining atong mga higala karon. O Dios namo nga balaan nining taknaa sa kadaghan sa among gituaw diha kanimo. Gipalanog ang among tingog. Nagapasalamat kami o Dios nga sa tanang bahin sa among mga pag-ampo ikaw nagatubag. Karon o Dios, adiya si Brother Amado Indino. Doon na siya mga seryoso nga balatian sa iyang prostate. Ikaw o Dios magaduaw kaniya ninintak na sa iyang higdaanan.
ug magatandog ikaw kaniya nga sa imong gahom ug walay puas nga gugma magaayo kang Brother Indino Amado. Amo sab giampo usab si Sister Nilyama nga sa kumpleto nga kayuhan sa iya usab nga mga balatian. Palihog o Dios, ikaw magaduaw kanila nining taknaa aron sa ilang mga pagbati sa balatian. Ikaw o Dios, ilang inspirasyon. Ginaampo usab namo nining taknaa ang among mga kaigsuonan nga sa kadaghan sa ilang mga balatian, ikaw magpakiguban kanila, magalipay kanila, magalig-on kanila. Ang biyahe karon paingon sa Zamboanga del Sur sa mga Awa family o Dios. Yes, Lord. Magapahigayon ikaw sa maayong panahon, dalan nga walay kasablagan aron makaabot ang tibok panimalay sa Zamboanga del Sur uban sa pagbangutan niini nga ikaw o Dios ang mahimong sentro karon sa ilang panimalay. Ibubo ang imong panalangin niining panimalay nga taliwala nining pagbangutan mabat na nila ang paglaom gikan sa tanang mga kaigsuonan ug labaw na diha kanimo. Padayon kami nga magapangayo kauban ni Pastor Dan. O Diyos, among gidala ang hangyo ni Brother Eddie Raipon alang sa iyang mga kabataan ug sa iyang asawa nga unta makabalik sa ilahang espirituhanon nga aktibidades pinaagis pagsimba. Kaluoy sila o Diyos, hikapang ilang makasing-kasing karong buntaga. Amo usab giampo kining usa namo kahigala nga nagaproseso sa iyang mga papilis nga unta mahimong hapsay, hilwas ug magbalampuson ang iyahang mga requirements ug makapadayon siya sa iyahang buluhaton ug mahatagan siya sa iyahang gipangayo. Among gihangyo ka sa pinakaimportante nga pamaagi nga imong dagaya ang pag-ulan sa balang espiritu sa kinabuhi sa imong mga kaanakan. Yes, Lord. Amo kini gikinahanglan o Dios, isip gahom nga ang among mga kinabuhi magtindog sa katarong o makabaton kami kadasig sa pag-imbitar sa uban paingon nga kanimo. Himua nga ang tibok iglesia makaangko niini aron ang among pagpangandam alang sa imong pagpadayag mahimong mabulukon ug malipayon ug kami mapalgan nga hingpit ug takos sa imong pag-abot. Among gipangayo kini uban ang panalangin alang sa tanan nga kawani o mga volunteers ni ini nga programa ang Let's Pray Cagayan de Oro City alang sa tanan namong mga viewers sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Higala alang sa atong promise of the day nga atong igabilin kaninyo Matthew 7:7-11. Nagaingon diri gala, ask and it shall be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. Or what man is there among you who, when this son asks for a loaf, will give him a stone? Higala, mao kini atong promise of the day, ang Dios maantigo sa paghatag og pinakamaayo alang kanimo sa panahon nga ikaw magaampo. Ang iyahang tubag imong susihon kung unsay ihatod nga kaayuhan o bulog sa mga panalangin unya sa unahan. Pakiguban kanamo higala, hantod sunod higayon nining atong nga tulumanon. Let's pray Cagayan de Oro where you don't have to pray alone.